What's up guys? Welcome back to our channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial, and welcome back to the accounting series. Specifically, ang pinag-uusapan natin is basic accounting. Last time, ang pinag-uusapan natin is financial reporting, yung part 1. This time, ang pag-uusapan naman natin is yung part 2. Ano ba yung laman ng part 2? So, ang pag-uusapan natin dito is una, the accounting equation. Pakilala namin sa inyo kung ano ba yung accounting equation na yan, ano ba yung relevance niyan, at paano ba natin magagamit yan eventually in analyzing business or financial transactions. And then, pag-usapan natin yung account or account names, account titles, ano ba yung mga yan. So, mamaya. And then, sa huli, sa topic na to is yung rules of debit and credit. Kasi sa part 3, gagawin natin, i-apply natin lahat yan. Okay? So, in a financial transaction analysis. Okay? So, simulan natin sa accounting equation. Okay? Pero bago natin simulan tong accounting equation na to, is baka na itatanong natin sa isip natin, sino nga ba ang naka-imbento ng accounting? Okay? So, try nga nating i-search yan kay paring Google. Search natin yung sino nga ba ang naka-imbento ng basic accounting. Ayan. Okay, so sino ba ang lilitaw pag i-search natin sa Google yan? So, ang lumilitaw, pag sinearch mo sa Google, yung who invented accounting, ang lilitaw is si Mr. or si Luca Pacioli. Okay? So, open natin tong file na to, no? Kasi itong si Luca Pacioli sa yung considered as the father of modern accounting. Okay? Pero ang tanong ngayon, kailan ba nagsimula itong accounting na to? Okay? So, tingnan natin dito sa article din na to. Okay? So, nasagot natin yung tanong, sino ang naka-imbento ng accounting, kung bakit tayo lahat nahihirapan ngayon. So, nasabi si Luca Pacioli, which is considered as the father of modern accounting. Pero ang isa pang tanong, kailan ba talaga nagsimula yung accounting na yan? Okay, kasi dito, si Luca Pacioli, modern accounting. Ibig sabihin, bago magkaroon ng modern, meron pang luma, di ba? May nauna pa. Okay, so check natin tong article na to. Okay, ayan. So, how humans invented this thing called accounting. Okay, brief history. Ayan. So, sa unang paragraph lang yan, makikita natin. Accounting history can be traced back thousands of years to the cradle of civilization in Mesopotamia. Okay? And is said to have developed alongside with writing, counting, and money. Okay? So, nung natuto magsulat ang tao, bumilang ang tao, at naimbento nila yung paggamit ng pera, is kasabay nun, meron na rin accounting. Tuloy natin, the early Egyptians and Babylonians created auditing systems, while yung mga Romans collected detailed financial information. So, even before Christ, meron ng bookkeeping or accounting. Kaya lang, ito ay naging mas formal nung yun ngang naimbento nitong si Mr. or si Father siya. Pari siya, no? Si Luca Pacioli in 1494. Gumawa siya ng libro yan. Ang title ng libro niya, Summa de Arithmetica Geometria. Ang haba. Ayan. Okay, so pag tinanong ka, who is the father of accounting? So, Luca Pacioli. Okay, so balik tayo dun sa accounting equation. Ano ba itong relevance ng accounting equation? Paano ba natin magagamit ito? So, pag-usapan natin yan. Okay. So, ano nga ba yung accounting equation? Okay.
Bago yun, kailangan muna natin maintindihan yung tinatawag nating double entry accounting or double entry bookkeeping. Kasi ito yung naimbento ni Luca Pacioli. Ano ba yung sinasabi sa double entry accounting or bookkeeping? Double entry refers to an accounting concept whereby assets is equal to liabilities plus equity. Okay? So, yung konsepto na yan, yung double entry accounting system, is nakabase dito sa formula na to, yung asset equals liability plus owner's equity. Okay? Actually, yan yung accounting equation. Yung asset is equal to the sum of liabilities and owner's equity. Ano pa? Under this double entry system or double entry accounting system, transactions are recorded in terms of debits and credits. Okay, so mamaya pag-uusapan din natin yung rules of debit and credit in relation to the accounting equation. Okay, kaya sa tinawag na double entry accounting system, pag meron kang dinebit, dapat meron ka rin i-credit. Parang ganun yung konsepto. Okay, dapat laging balanse yung transaction. Okay, merong dalawang side lagi na dapat laging balanse pag ikaw ay magre-record ng transaction. Kaya tinawag ng double entry. Pag may in-entry ka sa kabila, meron ding corresponding entry sa kabila. Double entry. Okay? Mas maintindihan pa natin yan pag in-explore natin yung accounting equation. Okay? So, ano nga ba yung accounting equation? Ito yun. Yung asset is equal to liabilities plus equity. Bago pa man tayo makapag-record ng transaction, kailangan maintindihan muna natin itong equation na to. Okay? Kaya siya tinawag na equation, meron siya, para siyang formula, di ba? Equal, may dalawang equal side. Dito, yung daw assets natin or ng business ay equal yan lagi sa liabilities plus equity or capital. Okay, ano ba yung assets? Ito yung yung mga pag-aari natin, yung properties ng business or what the business owns. Lahat na yan, cash, etc. Sa lahat ng property mo, yun yung tinatawag nating assets. Ano naman yung mga liabilities? Ito yung ating mga pagkakautang or utang or what the business owes to creditors. Okay? And then yung equity, ito naman yung what the business or what it owes to the owners. Okay? So, kung i-analyze pa natin, yung asset ng business, ang pinanggalingan is si creditor o kaya si owner. Okay? So, halimbawa, pag magsisimula ka ng business, syempre kailangan mo ng pera or kailangan mo ng asset, tama? Assuming pera yung gagawing investment. Okay, pag nag-invest ka, magiging asset mo yun. Ang tanong, saan nanggaling yung cash? Saan nanggaling yung money? Dalawa pwedeng panggalingan yan. Pwedeng una, sa sarili nating bulsa, nung may-ari. Okay? Equity tawag doon, or capital. Pero pwede rin namang utangin mo yung gagamitin mo sa business. Kanino man gagaling yun? Sa creditor. So, ang pinanggagalingan ng asset ng isang business, particularly nung siya ay nagsisimula pa lang, is pwedeng galing sa creditor at galing sa owner. Okay, so ibig sabihin sa simula pa lang pag nagkaroon ng investment, dapat equal na itong equation na to. Pwedeng nag-invest ng 1 million asset, 1 million na asset. Tapos sa kabilang side, halimbawa galing kay owner yung asset, so credit sa kabila ay magkakaroon ka ng entry sa kabila na equity amounting to 1 million. So hindi ka nangutang, so sa liability wala ka. Okay, parang sa simula, asset is equal to equity. Dahil wala ka namang inutang. Pero assuming, naglagay ka ng pera sa business 1 million. So, ang asset natin is 1 million. Pero yung kalahati, inutang natin. 500,000. So, ang mangyayari doon, asset 1 million is equal to liabilities na 500,000 plus equity na 500,000. Pwede rin namang utangin mo lahat. Pwede rin ganon. Okay, mahalaga, equal yung equation. Okay? So, syempre, mag-ooperate yung business, tama? Yung ininvest mo, maaring lumaki yon kasi meron ka naging income.
Maaari namang mababawasan yon pagka nagwi-withdraw ka o binibigyan mo ng dividends yung mga shareholder kung corporation ka. Paglakad ng panahon, habang nag-ooperate ka, yung bawat transaction na i-enter mo, laging dapat manatiling balanse itong equation na to. So, pag meron kang nilagay sa kabila, dapat may corresponding entry dun sa kabila. Okay? So, balanse lagi dapat ang equation or yung accounting equation. So, isa pang pwede nating paliwanag dito or analysis dito. Siyempre, meron kang assets nanggaling sa investment, nanggaling sa kidita, etc. Yung asset mo na yan, ito, assuming binayaran mo lahat ng utang mo, yung matitira, ang tawag natin dun equity. Tama? Kaya tinawag na what it owes to the owners. Ibig sabihin, yun yung utang ng business sa may-ari. Yun yung dapat niyang ibalik sa may-ari kung assuming magsasara na yung business. Okay? Gets natin. Okay? Siyempre, kailangan nating bayaran una yung mga liabilities natin sa creditors. Okay? Okay, explore pa natin yan para mas maintindihan ninyo. So, sample natin. Halimbawa, applying the concept of double entry accounting. So, for every transaction, at least one of these elements, so ito yung mga elements, no, is affected. Ibig sabihin, gagalaw. Maaring increase or decrease. Okay, so halimbawa, investment ng cash, magi-increase yung asset. Magi-increase yung equity. Okay, so at least 2 ang naapektuhan. Okay, o kaya naman, yung scenario natin kanina, inutang yung kalahati, magi-increase yung asset, 1 million. Magi-increase yung liability, 500,000. Magi-increase yung equity, 500,000. So, equal pa rin yung equation. And at least 2 ang affected. 3 nga naapektuhan, asset, liability, equity. Ang requirement lang naman, at least 2. Sa paano yun? Pwede po bang ang mangyari sa transaction is walang gagalaw sa liability, walang maa-add, walang mama-minus, wala ring maa-add sa liabilities. Ibig sabihin, walang gagalaw sa liability, walang gagalaw sa equity. Ang gagalaw lang yung asset. Pwede rin ba yun? Pwede rin. Kasi marami tayong uri ng assets eh. Pwedeng increase in one asset, tapos decrease in another asset. Mamaya, sa mga example, makikita natin yon. Pwede rin bang walang gagalaw sa asset, walang gagalaw sa equity, pero ang gagalaw lang is within liability? Pwede rin. Ganon din within equity. Okay, basta ang mahalaga kahit saan pa merong mangyaring paggalaw, ang tatanda mo, dapat dalawa, at least 2 ang affected, dalawang accounts or dalawang elements. Okay, kasi itong asset, liabilities, equity, ito yung major elements ito eh. Meron pa yung mga specific elements. So, pwedeng doon magkakaroon ng changes. Okay, so, tuloy pa natin. So, yung assets natin, marami yan, gaya ng nasabi ko, no? Merong cash, receivables, inventory, supplies, equipment, land, investment, intangibles, at marami pang ibang uri ng asset. Okay? So, sampulan natin yung gagalaw lang is yung sa asset. Halimbawa, bumili ka ng supplies. Madadagdagan yung supplies mo, pero mababawasan yung cash mo. Increase in supplies, tapos decrease in cash. Within asset lang yan, tama? Hindi apektado yung liability, hindi ka naman nangutang. Hindi rin apektado yung equity kasi wala namang investment, wala namang income. Okay? Example naman ng mga liabilities is accounts payable, notes payable, salaries payable, unearned revenue, and so on. Okay? Para lang maging familiar kayo sa ilang common examples ng assets, ng liabilities. Yung equity naman, yung equity kasi depende yan kung anong klaseng business organization. Kung sole proprietor ka, simpleng-simple ang equity natin, capital. Tapos posibleng may withdrawal, ganun. Pero pag corporation tayo, medyo madiwara ang component na equity kasi meron tayong share capital na tinatawag, merong retained earnings, merong treasury shares, and other components ng equity. Okay, kaya nakalagay dyan, may share capital, may retained earnings. Pero for this particular series, accounting series, ang focus natin is on sole proprietorships. Okay? Ngayon,
Sampulan natin, halimbawa, ang total assets natin is 180,000. Tapos ang ating total liabilities is 30,000. Magkano yung equity natin? So, kung i-apply natin yung equation, dapat balance daw, no? So, 30 para maging 180 is kailangan pa natin ng 150. So, the equity is 150,000. 150 plus 30 is 180. So, balance yung equation. Okay, ganyan dapat lagi ang senaryo. Kaya pag ikaw ay entry tapos hindi na agad bumabalance itong equation natin, ibig sabihin may mali doon sa analysis natin. Diba? Okay. Next. So, halimbawa naman ang ating assets is 200,000. Tapos hindi natin alam or unknown yung liabilities. Halimbawa, pinapakompute sa atin. Tapos given yung equity 140,000. No? Magkano yung liabilities natin based on this? Diba dapat equal yung equation? So, yung 140 para maging 200,000, obviously, ang liabilities natin in this case is 60,000. Diba? 60 plus 140 is 200,000. Kasi dapat equal yan eh. Yan, lagyan natin. Yan. O, diba? 60 plus 140 is equal to 200,000. Okay? Ngayon, what if asset naman yung hinahanap? Tapos given yung liability, 60,000. Tapos given din yung equity, 140,000. So, i-add lang natin siya. So, para makuha natin, syempre, obvious naman. The total asset or assets is equal to 200,000. O, di ba madali lang? Yung accounting equation. Unang dapat mo natandaan, dapat laging balance. Pangalawang tatandaan mo, at least 2 accounts or elements are affected pag merong transaction. Okay? Ngayon, pwede nating i-rearrange yung equation natin. Kasi nga, equation, sabihin, pwede mo pagbalik-balik ta rin yung formula na yan eh. So, yung una natin, di ba, asset is equal to liabilities plus equity. Pwede rin namang equity is equal to asset minus liabilities, or liabilities is equal to asset less equity. Okay? Nagets? Yan. So, sana medyo liwanag sa atin tungkol sa accounting equation. Okay? Ngayon, i-expand natin yung equation kasi yung equity, may mga component pa yun eh. So, pababain natin. Napakita natin yung expanded accounting equation. So, meron tayong, ito yung kanina pinahaba lang natin, asset is equal to liabilities plus, binreakdown natin yung equity, which consists of, kunwari, invested capital or capital, less dividend or withdrawal, bawas yon, plus revenue, kung meron tayong mga naging income, less expenses. Actually, yun na yung magiging equity mo. Okay, so ito yung maaring mga components niya. Okay, kung gusto mo i-expand yung accounting equation, remember, ang revenue, nagpapataas siya ng equity. Yung expenses, nagkakabawas yan sa equity. Okay, so pag may nakita kang revenue sa problem, probably mag-i-increase ang equity. Pag may nakita kang expenses, malamang sa malamang mag-i-decrease ang equity. Okay? Yan. Okay, so tuloy natin. This time, pag-usapan naman natin yung account. Account names, account titles, etc. Yung account, ano ba yung account na yan? Okay. So, yung mga elements na nakikita natin sa financial statements, sa balance sheet, sa income statement, in particular, yung, halimbawa, yung example na binigay, cash, receivable, inventories, building, etc., accounts payable, notes payable, yung mga yon, ang tawag doon ay account. Yung specific elements na yun, you call that accounts, account names or account title. Okay? Ngayon, itong mga account na to, pwede natin i-classify into two. Pwedeng nominal siya, or temporary, or suspense accounts. Okay? Nominal accounts. Lahat ng income statement accounts, so lahat na makikita mo sa income statement,
More or less, yan ay nominal accounts. Okay, paliwanag natin mamaya ba siya tinawag na nominal. Ngayon, meron tayong tinatawag na real accounts o yung mga permanent accounts. Lahat ng balance sheet accounts ay tawag dito real accounts. Sira na ba yung nominal? Kaya tinawag na nominal or temporary. Ibig sabihin, halimbawa, for the year 2020, ginamit mo yung account na revenue, ang dadagdagan siya, pati mga expenses. At the end of the year, pag gagawa ka na ng annual financial statements, i-close mo lahat yun. Ibig sabihin yun, lahat ng nirecord mong expenses, lahat ng nirecord mong revenue, i-close mo. At ang epekto nun, magiging zero siya. Okay? Gagawin mo yun pag nagkakaroon na ng adjustments, particularly ng closing entries para mabuo mo na yung FS, i-close mo lahat ng nominal accounts. Ibig sabihin, gagawin mong zero ang balance. Pagka nagre-record na tayo, maintindihan mo kung paano ginagawa yun. Yung real accounts naman, so hindi ganun, hindi siya i-close. Cumulative ang value niya. Ibig sabihin, yung may cash ka noong 2019 na 100,000, sa 2020, makikita mo, naging 200,000. Tapos 2021, naging 500,000. So, hindi siya i-close, hindi siya sinisiro out. Cumulative or accumulation siya kung ito ay panipadagdag o pwede rin namang bawasan. Nababawasan din. Okay? Ngayon, pwede rin natin i-classify ang accounts into contra and adjunct accounts. So, contra accounts versus adjunct accounts. Ano ba yung contra accounts na yan? Obvious naman sa mga kasi tinawag na contra, ang epekto niya is pagbawas or pabawas. Okay? So, parang itong mga contra accounts, sa presentation mo ito makikita. Halimbawa, accumulated depreciation. Meron kang building, tapos ang katabi niya, accumulated depreciation. Halimbawa, yung building, 10 million. Tapos yung laman ng accumulated depreciation is 1 million. Ima-minus mo yun. 10 million minus 1 million. Matitira is 9 million. So, ganun ang epekto ng contra account. Sa presentation, yan. Makikita. Ilang example pa is allowance for bad debts, discount on bonds payable, etc. Okay, so pabawas. Yun namang adjunct account, obvious din, add. Diba? An account that is added to another account. Yun. Kung ang epekto ng contra account is decrease, ang epekto naman ng adjunct account is mag-i-increase. Example this is premium on bonds payable. So, kung ikaw ay magtutuloy sa accountancy, probably magkikita pa kayo ng mga account na yan. Maiintindihan po pa mabuti yan. Okay? Tuloy natin. Okay. So, itong account na to is the basic summary device in accounting. Okay, summary device kasi doon natin pinabagsak or inire-record lahat sa mga accounts. Sabi doon natin ina-add yung mga amounts or doon natin ibinabawas yung amounts ng every transaction sa bawat accounts. Okay, it summarizes the effect of each transaction. Okay, and applies the concept or rules of debit and credit. Kaya mamaya pag-aaralan natin yung rules of debit and credit kasi ina-apply siya pag ikaw ay mag-enter ng amounts or values sa bawat accounts. Okay? Tuloy natin. At itong account na to can be represented by a T account. Okay? Pero in reality, hindi T account ang ginagamit natin. Meron tayong tinatawag na ledger. Doon ine-enter debit, credit, yung mga accounts or amounts. Okay? Pakita lang natin yung example ng T account. Okay? So, sa isang T account, kaya sinawag na T, letter T, ito susulat mo gano'n. O yung format niya. Sa ibabaw nun is yung account title, account name, halimbawa cash. Tapos meron siyang left and right side. Sa left side, we call that debit record. So, kung yan ay ide-debit mo, ilagay mo sa kaliwa yan. Yun naman credit sa kanan. Okay, credit record. So, yan yung paliwanag niya. Okay? Sir, saan po nagagaling mga accounts or account names or account titles na yan?
In reality, ang dapat kasing gumawa nung mga accounts na yon is an accountant or probably should be an accountant yung para malaman ano ba yung appropriate account names or account titles na bagay dun sa transaction ng business natin. Okay? So, tuloy natin. Okay, so this time, pag-usapan naman natin is yung debit and credit. Okay? Mahirap ba silang debit and credit? Hindi naman. Okay, sakto lang. Okay? Ngayon, debit and credit, yung mga accounts na yan is accounting jargons. Ibig sabihin, yung mga accountants or yung mga nasa business environment, sa finance, naiintindihan nila itong mga terms. So, debit and credit. Hindi natin sinasabing itong debit and credit ay specific lang na ginagamit sa accountancy profession or practice. Hindi. Pero yung ibig sabihin ng debit and credit for accounting purposes is maaring iba dun sa ibang mga naririnig natin na debit, merong debit card, credit, utang, mga ganyan. So, iba ang may specific meaning para sa mga accountants, 'di ba? Or sa accounting people. Tayo gumagamit yan. Kumbaga yung mga doctors, meron silang sariling lingwaheng sila lang nakakaalam. Tayo naman, meron din tayong ganun. Debit, credit. Okay? Pero literally, ang ibig sabihin ng debit is left, kaliwa. Ibig sabihin, pag i-debit mo, lalagay mo sa kaliwa yung value. Tapos, credit, ang ibig sabihin niya right. Lagay mo sa kanan. Okay? Parang ganun kasimple. Okay? Ngayon, pag nag-debit ka ng isang account, pwedeng increase or decrease yan. Depende sa account na involved. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Ganun din sa credit. Pwedeng increase or decrease. Depende kung ano yung account na ginamit natin. Okay? Tsaka kung ano yung transaction. Okay, tuloy natin. Paalala ulit, for every transaction, applying the double entry accounting system, pag nag-debit ka, dapat merong corresponding credit para mag-equal yung debit at credit. Para mag-equal yung accounting equation. Okay? Kasi, for every transaction kasi, pag naglagay ka sa debit, dapat meron din credit at equal dapat yung value nila. Okay? Tuloy natin. So, ano yung rules of debit and credit? Kasi pag nag-record ka, dapat alam mo yung i-debit mo, alam mo yung kine-credit mo, bakit siya debit, bakit siya credit. Yan. So, ito ang rules ng debit and credit. Paano nga ba? Pag halimbawa, maglalagay ka ng 1 million sa business, ano yun? Debit ba yun? Credit ba yun? So, ito yung mga rules. Okay, i-apply natin sa ating elements, yung asset, liability, equity, income, expenses. Okay? Naka-highlight yung dalawa. Pag increase in asset, debit mo ilalagay yan. Pag increase in expense, sa debit mo rin ilalagay yan. Okay? Ibig sabihin, pag decrease in asset, sa credit. Pag decrease in expense, sa credit mo rin siya ilalagay. Okay? Ngayon, balik ako sa debit. Ano pa yung mga ibang idine-debit? Decrease in liability, decrease in equity, decrease in income, lahat yan. Pa-debit yan. Debit. Okay? Sa credit naman, pag increase in liability, yun, credit. Increase in equity, yun, credit. Increase in income, credit din. Okay? So, madaling tandaan, dalawa lang yung sa debit, asset, expense. So, lahat ang natira sa 5 major elements, credit na yung increase niya. Okay? Ngayon, makita pa natin sa T account yung rules of debit and credit. Halimbawa, ito yung account name, debit, credit. Increase in asset, debit. Decrease in liability, debit. And so on. Okay, halimbawa, naglagay ka sa debit ng 1 million. Naglagay ka ng 1 million. Dapat sa kabila. Sa kabilang account or sa ibang account, meron din corresponding credit na asset, not necessarily dito sa account na to.
Okay, kung ano yung ginagamit natin. Okay, ngayon, pakita natin sa plus minus sign. Halimbawa, ganyan yung natapat na assignment sa inyo. So, masasagot natin. Asset, pag mag-increase, debit. Decrease, credit. Okay? Liability, ang increase niya is credit. Debit naman, yung decrease. So, babalik mo lang yung yung rules eh. Nahihirapan pa rin ako dyan sa may plus minus na yan. So, pakita mo natin sa pamamagitan ng araw. Kitang-kita na yung asset at expenses. Pag siya ay magre-record ka or magdadagdag ka ng asset or expense, ide-debit mo siya, yung amount. Okay? Sa liability naman, equity and in income, pansinin mo, pag mag-i-increase siya, credit. Decrease, syempre, debit. Okay? Ngayon, yung asset tsaka expense, pag increase, ide-debit mo siya. Ibig sabihin, ang normal balance ng asset is debit. Ganon din ang normal balance ng expenses. Ibig sabihin, dun siya normally nag-i-increase sa kanyang normal balance. Lahat ng assets, debit yan. Okay? Yung liability, equity, income, ang kanilang normal balance is credit kasi doon nag-i-increase yung liability, equity, or income. Okay? So, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, subscribe, share this. Okay? Sa inyong mga Facebook. Okay? Paka-like nyo rin yung ating Facebook channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial. And see you sa ating next video.